is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mr. Aiden Tozer once said, "We carry the sanctuary with us, we have not leave it." Good morning, TCMF members na nasa kanya-kanyang mga tahanan ngayon, nag-tune in, nakikipag-worship at nakikinig sa salita ng Diyos via online sa ating online service. Good morning po sa inyong lahat. Without further delay, let me give you our announcement. Today po is the last Sunday of April. Hindi lang po natin masyado na-feel kasi parang we are not aware of the date already. Pero parang kailan lang, we did our online communion and now we are on the last Sunday of April. So ongoing pa din po yung ating care group sa bawat isa via online, maybe via messenger, text messages, call, or whatever means that you have. So if you are a care group leader, please do so. Kumustahan po tayo, mag-share po tayo ng salita ng Diyos. This is the right time na mas kailangan natin yung isa't isa. And please, if your care group leader is asking you or nag-chat sa inyo or nagkukumusta sa inyo, please pay some respect to reply sa kanila. And also, we ongoing pa din po yung ating prayer chain. So if you sign up for a prayer chain schedule, please do so. Palagi po tayong manalangin because this is the only weapon that we have. Prayer is the best weapon during this pandemic. And now, nakikiisa din po yung TCMF sa Ligtas Pilipinas campaign of ABS-CBN. Huwag po natin kalimutan yung 4S. Una, stay at home. So kung wala man lang po tayong pupuntahan or importanteng bibilhin or kung meron pa po tayong stock sa pagkain, please stay at home. Spend time with your family, spend time with your pets, spend time with your hobbies, pray, read your Bible. Okay, then number 2, please consider social distancing. Kung saan man po tayo at hindi natin maiwasan na kailangang lumabas, please avoid na sobrang madikit, but we have to observe the social distancing natin. So that's 1 meter away from each other when you go to the market, to the supermarket, or to the pharmacy or wherever it is. So please avoid ang pagdikit-dikit, 1 meter away. And then number 3, sabunan po ang kamay. Huwag kalimutan every time we parang lumabas or every time we touch yung mga objects or whatever it is, sabunan po natin yung ating mga kamay. Kung walang sabon, mag-alcohol po tayo. And then lastly, isuot ang face mask. So huwag kalimutan na very important yan, yung virus. Dito po siya pumapasok sa ilong tsaka sa bibig natin. So kapag may mask tayo, less po yung possibility na ma-contain tayo ng virus. Para po ito saan? Para po ito sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Para hindi po tayo maging carrier at hindi rin po tayo madapuan ng virus. So konting tiis na lang po. We'll continue to pray. Wherever you are in your devotion, whatever you do, please continue to uphold our country, Philippines, the frontliners, and other people, and our government, na sana malagpasan natin to. Sama-sama po tayo dito. We are in this together. And now, prepare our hearts, prepare our minds as we will be led by Pastor Abel and the musicians to praise and worship God. Wag lang po natin tingnan yung ating mga screen sa cellphone, sa TV, but sabayan po natin yung tugtog. Pumalakpak din po tayo, tumalon-talon din po tayo, i-raise din po natin yung ating mga kamay. If the Holy Spirit prompts us to worship Him, please do so. Wag mahiya. And then after that, Pastor LB will give us the Word of God. So please, ready your heart, ready your mind, ready yourself, and have a teachable and a humble heart, and accept what God has in store for us. Be blessed, everyone. Isang magandang umaga po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Nangyayaan ko po kayo na tumayo at tayo mag-umpisa na natin sa ating gawain sa umaga ito. Tayo po yung manalangin. Ang mabanal na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon ay lumalapit sa iyo. Sa oras sa ito, gandon na mayroong magpapakumbaba sa aming mga puso o gandun. At inahayaan namin, Panginoon, ang iyong banal sa presensya, Panginoon, na siyang kumilos o gandun, na siyang pumagitna sa aming kalagitnaan o gandun, na maramdaman namin muli, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at pag-ibig na walang kapantay, Panginoon.
Lord, sa kalagitnaan ng mga nararanasan namin, Panginoon, nais pa rin po namin, Panginoon, na papulihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, Panginoon, ikaw ay lubos na mabuti, Panginoon, sa buhay namin, O God, Lord, sa buong isang linggo na nagdaan. Nakita namin, Panginoon, na nandyan ka, kasama namin, Panginoon, kumikilos sa aming mga buhay, O God, Lord. Ganun din, Panginoon, sa iyong mga salita na ibabahagi mo, Panginoon, sa umagang ito, iyanin mo, Panginoon, ang iyong anak, O God, Lord, na gagamitin mo, O God, Lord, para i-share yung salita. Ganun din ang iyong salita, O God, Lord, na nagyan mo ng kapangyarihan na sa bawat makikinig, O God, Lord, ay maramdaman din ang Panginoon ang iyong presensya, O God, Lord, at anointing, Panginoon, na nagbubula sa iyo, O God, Lord. At buksan mo ang aming puso't isipan, ano man, Panginoon, ang kamalian na hindi mo na nakikita mo, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming isipan, O God, Lord. Tanggalin mo ito, O God, Lord, at patawarin mo kay Panginoon ng sa ganun, O God, Lord, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong harapan sa bagay ito, O God, Lord. Sama-sama namin panalangin, O God, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tabi po natin yung presensya ng Diyos habang inaawit natin ang awitin ng papuri at pagsamba sa Kanya, O God, sa Diyos sa umagang ito. Awitin po natin yung Shekinah glory. We worship you, Jesus. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. So when church sing, we wait for you. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Sakit Jersey, we wait for you. We wait for you. Oh, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Sing, here we are, oh Jesus. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. More of your spirit. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. More of your spirit. The Lord has given us freedom, given us freedom, given us God.
your spirit. Shekinah glory down. Shekinah glory down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory down. Shekinah, once again, church, sing release. Fullness of your spirit. Shekinah glory down. Shekinah glory down. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we give thanks to you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Katakilaan mo at katapatan mo, Panginoon, sa aming buhay, O God. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Karapat-dapat ka lamang pasalamatan sa aming buhay, O God. Holy Spirit, sa umagang ito, nais mo namin muli maranasan ang kapangyarihan mo. Bisitahin mo muli, Panginoon, ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nasa oras sa ito, God, Lord, maranasan muli namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, na hindi mo kami, Panginoon, iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. Kaya, Church, patuloy natin purihin ang Diyos, patuloy natin siyang itaas sa oras na ito, sa umaga ito. Hallelujah, Jesus. All it takes is one more, and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. So I need you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I'll surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, now that my heart is open, I am ready for you. I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. Come on, church, sing, I came for you. I came for you. Once again, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Again, move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, we worship you. Send your fire, Lord. Send your fire. Release your power.
breakthrough. Lord, let your spirit have your way in this place. Lord, we have come for you. So the church sing, we make way. We make way, sing louder church. We make way. Lord, let your spirit have your way with us. Have your way in this place. In this place. Lord, we have come for once again, church sing, we make way. We make way. We make way. Lord, let your spirit have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy we worship you, we glorify your name, Jesus. We will lift up your name. Oh, church, let's worship you. Today nga na karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Karapat-dapat kang itaas o Diyos. Dahil dakila ka, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon, at tunay kang tapat sa aming mga buhay ng Diyos. Kaya karapat-dapat ka lang namin itaas, Panginoon, at mapurihan sa aming mga buhay sa oras na ito. Kaya, church, ibigay natin ang the best na mapuri natin sa iyo. At sabihin natin, Lord, we love you. Despite na marami kaming nararanasan, Lord, we still love you, Panginoon. Sa kabiguan man o Lord, kabutihan man o Lord, na mga nangyayari sa aming mga buhay, still we love you, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you. Oh, we worship you. We love you, Jesus. Hallelujah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only you. I love you, I love you, I love you. Come on, church, sing I love you. I love you, I love. Yes, Jesus, we love you. I love you, I love you, I love you. And my
Kung sa church, sing it louder. I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. Yes, Jesus, we love you. I love you, I love you, I love you. Oh, we love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Yes, Jesus. Forever I will be with you. Oh, be with you. I worship you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Be with you, Jesus. Forever we'll be with you, Lord. We will worship you, we worship you, Jesus. We worship you, oh Lord. We worship you, the church. Sing it again, Lord. Sing it again. I love you, I love you. I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. Hallelujah. Church, sing it again. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Jesus, and my heart will follow only after you. Singers, and my heart will follow. And my heart will follow only after you. Hallelujah. We worship you. We praise your name, Jesus. Hindi mo tayo. Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang po ito. At ako po ay nalulugod na makapag-share po, makapagbahagi ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Bago po tayo magsimula, hinihiling ko po tayong lahat ay manalangin. Manalangin muna po tayo. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Lord, sa umagang ito, O God, na ibinigay niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa iyong pong presensya, Panginoon, sa mga oras pong ito. Lord, sa bawat kapatiran, Lord, sa kanilang mga tahanan, O God. Naniniwala po ako, Panginoon, na ang iyong presensya, Panginoon, ay nariyan kasama nila, Panginoon. Lord, sa umagang pong ito, O God, na aking pong ibabahagi, Lord, ang iyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso, buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga sarili, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita sa umagang ito, O God. At mingi din po kami, Panginoon, O Lord, ng tawad sa aming pong mga pagkukulang, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, na kung saan, Lord, na hindi lingid sa iyong kalooban, na kami, O God, ay nagkamali, Panginoon, sa iyo, O God. Lord, sa umagang pong ito,
Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang inyong salita at inaanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu nang siyang kumilos sa amin at mangusap sa amin at mabigay sa amin, O Lord, ng kalakasan, Lord, lalo tigil sa panahon ngayon, O God. Lord, purihin ka at purihin, Lord, ang iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Ang aking pong ibabahagi ngayong umaga, yung ating pong topic ay matatagpuan po siya sa aklat ng Mark chapter 5, verse 3, verse 35 and 43. So, sabi nga, bago po natin babasahin yun, yung ating pong key text, so alam po na ang bawat isa po sa atin, no? Ang bawat isa po sa atin ay ang tawag doon, parang eager or nananabik na tayong magtrabaho, nananabik na tayong pumunta sa mga shopping, mag-shopping, no? Yung iba, gustong-gusto na makipag-mingle sa mga kaibigan, sa mga classmates, even sa mga office mates nyo, yung mga nagtatrabaho. Pero brothers and sisters, no, sa panahon po natin ngayon, wala po tayong magagawa kundi sumunod po sa ating gobyerno. Lalo na po sa panahon ngayon kasi yung crisis, mas lalong nag-increase yung crisis po natin dahil sa virus, sa COVID-19. So kailangan po nating sumunod, kailangan po natin na manatili sa ating bahay. So brothers and sisters, kahit nga po yung Biblia, salita ng Diyos na nagsasabi na kailangan din nating sumunod. No, kailangan nating sumunod para sa kaayusan din ng ating buhay. Kaya yung gobyerno po natin ay talagang gumagawa ng paraan para sabi nga iwas yung pag-spread ng COVID-19, ng virus. No, kung titignan po natin yung balita ngayon ay mas lalong nag-increase yung case ng COVID-19. So, kaya ang isang nais ng gobyerno natin na kailangan natin sumunod na manatili tayo sa ating bahay. Ang Biblia, so nagsasabi din ang salita ng Diyos na kailangan sumunod din po tayo. Kahit po sa leaders natin, kailangan marunong po tayo magsabit. So, gusto ko pong ipakita sa inyo, basahin po natin sa aklat ng Titus, chapter 3, verse 1 and 2, na kung saan, na kahit ang Biblia po ay nagsasabi na kailangan tayo po ay sumunod. Kanino? Sa mga taong nakakataas sa atin at sa mga taong mayroong kakayahan na mamuno sa atin. So, basahin po natin sa aklat ng Titus, chapter 3, verse 1 and 2. Sabi dito, remind the people to be subject to the rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, and to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone. Romans chapter 13 verse 1 and 5, sabi doon, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos, ang mga pamahalaang umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. And 3, ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at pupurihin ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikakabuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay talagang may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. And 5, kaya nga, dapat tayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Kundi dahil sa iyon ang matuwid. Sa panahon ngayon, ito ang kailangan natin gawin na sumunod. No? Kaya ang pamahalaan natin gumagawa ng paraan, yung iba, yung mga pulis, PNP na kung saan pumupunta sila, kung saan lugar, nag-iikot sila para tignan kung mayroon bang sumusunod sa kanilang pinag-uutos. No? Ang topic ko ngayong umaga, relate din sa sinabi ko sa inyo, yung tungkol sa sitwasyon natin ngayon. Tungkol sa sitwasyon natin ngayon, so hindi lang Pilipinas, kundi pati buong bansa ang humaharap ng crisis sa panahon po natin ngayon. Dawin na kung paano tayo sumusunod sa orders ng ating gobyerno. So kailangan natin sumunod para sa ating kaligtasan, para sa ating kaayusan. And also, ang topic na ibibigay ko sa inyo ngayong umaga, ito about a joyful victory. Don't quit, keep on believing.
keep on believing. So itong passage na aking babasahin ay maganda na kung saan nakakapagbigay challenge o hamon sa atin, encouragement as well. Nang binasa ko yung passage na ito, so nirelate ko sa panahon natin ngayon, talaga ang laki ng impact niya kung titignan natin din yung buhay natin sa panahon po natin ngayon. So matatagpuan natin sa aklat ng Mark chapter 5, verse 35 and hanggang 43. Sabi ko, basahin po natin yung ating passages. Sabi dyan, while Jesus was saying this, some messengers came from Jairus' house and told him, "Your daughter has died. Why bother the teacher any longer?" Jesus paid no attention to what they said, but told them, "Don't be afraid, only believe." Then he did not let anyone else go on with him except Peter and James and brother John. They arrived at Jairus' house, where Jesus saw the confusion and heard all the loud crying and wailing. He went in and said to them, "Why all this confusion? Why are you crying? The child is not dead." They started making fun of him. So he put them all out, took the child's father and mother and his 3 disciples, and went into the room where the child was lying. And 41, he took her by the hand and said to her, "Talitha, Talitha kum," which means, "Little girl, I tell you to get up." She got up at once and started walking around. She was 12 years old. When this happened, they were completely amazed. But Jesus gave them strict orders not to tell anyone, and he said, "Give her something to eat." Give her something to eat. Yung mensahe ng Panginoon, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung ating topic ngayong umaga, talks about a joyful victory. Don't quit. Keep on believing. No? Isang masayang tagumpay, huwag kang sumuko, huwag kang matakot. Ang gagawin mo lang, maniwala ka. Ang gagawin mo lang, sumampalataya ka sa Diyos. So ito yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Yung salita ng Diyos, yung mga binanggit ni Yesu Kristo sa event nang nangyari sa event na iyon, no, yung sa akin binasa kanina, mayroong tatlong bagay na ating malalaman tungkol sa passage na ito. Tatlong bagay na kung saan na makapagbigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya na kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon. Unang punto na aking babahagi ay the word of faith or faith. The word of faith o kaya faith. So itong scene na ito, itong event na ito, kung titignan po natin, yung nabasa po natin yung passages, makikita po natin yung pinag-uusapan doon tungkol sa sakit. No? Tungkol sa sakit. Yung tao doon, na nabanggit doon, yung taong pangalan ng tao ay si Jairus. Si Jairus, mayroon siyang sakit. Si Jairus may sakit yung kanyang anak. Nag-iisang anak niya, 12 years old na babae. Pero brothers and sisters, makikita po natin dito, yung sitwasyon, yung nangyari, no, sa pamamagitan ng salitang pananampalataya. No? Sa pamamagitan ng salitang pananampalataya. So, Jairus' daughters, mayroong karamdaman. And now, makikita po natin yung kung anong mayroon kay Jairus. I know sa sitwasyon ni Jairus, mayroon siyang naramdaman na takot and even yung pag-worry sa buhay nung panahon na iyon. Kung titignan po natin, I know rin sa Pilipinas, brothers and sisters, kahit tayo nakakaramdam tayo ng takot, nakakaramdam tayo ng worry sa buhay, and minsan natataranta tayo, lalo kapag may sitwasyon na tayong kinakaharap, na hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi ka makatulog dahil sa kakaisip. No? Lalo na kapag may sakit yung pamilya mo, may sakit yung kapatid mo, may sakit yung anak mo, may sakit yung mahal mo sa buhay, o kaya ikaw mismo. Minsan, dumadating sa buhay natin yung takot, yung worry. And I believe, also si Jairus, brothers and sisters, na-experience niya yung sitwasyon na iyon. Doon yun na si Jairus ay isa siyang officer, synagogue officer. Ibig sabihin, si Jairus, hindi siya mahirap. Mayroon siyang kayamanan, mayaman siya. Kasi may position siya. So, dahil sa position niya, dahil sa mayroon siya ng kayahan, dahil may anak niya, di ba, yung anak niya may sakit, kahit anong work na mayroon siya, hindi niya kayang pagalin yung anak niya. Nung panahon niya. So, I know na mayroon din siyang takot na nararamdaman.
But, nung marinig niya, mayroon siyang narinig na pangalan Jesus na nagpapagaling, nagkaroon siya ng pananampalataya. Nagkaroon siya ng pananampalataya, naniwala siya na si Jesus Christ ay nagpapagaling. Nung marinig ni Jesus Christ, na kung basahin natin yung pinaka-whole na story doon sa yung Mark chapter 5, hanggang 1 to 43, 1 and 43, doon sa event na yun, maraming nangyari. Nung titignan natin, nung marinig ni Jesus Christ, na si Jesus Christ, na marinig ni Jairus Jesus Christ na pumunta doon sa lawa, at yung mga tao nagdatingan, pumunta sila doon, sinalubong si Jesus Christ, and also si Jairus pumunta siya doon. Because why? Kasi naniniwala siya na si Jesus Christ ay nagpapagaling. The good things na mayroon po si Jairus, brothers and sisters, no? Mayroon siyang pananampalataya kay Jesus Christ. No? Mayroon siyang pananampalataya sa kanyang sarili na alam niya na ang kanyang anak ay kayang pagagalingin na Hesus Kristo. So, anong klaseng pananampalataya na mayroon siya? Unang ginawa ni Jairus, brothers and sisters, pinuntahan niya si Jesus Christ in faith. Ibig sabihin, mayroon siyang pananampalataya na mayroong gawa. Nung marinig niya si Jesus Christ na pumunta sa lawa o sa lake, pumunta siya doon. Talagang nag-effort siya. And then, nung pumunta na siya doon, and another one, meron din siya yung sinasabing ask and faith, humingi siya. Yung paghingi niya, yung pananampalataya na mayroong paghingi sa Diyos. Sumampalataya siya sa Panginoon. Nung pumunta na siya doon, nakita niya si Hesus Kristo, sabi niya, nung makita niya, lumuhod siya doon sa harapan ni Jesus. No? At nakiusap siya, humingi siya ng tulong, sabi niya, Ginoo, mahabag po kayo sa akin. Meron po akong anak, nag-iisang anak, naghihingalo po. Sumama po kayo sa bahay, patunyo lang po ang kanyang kamay. Ang inyong kamay sa kanya, siya po ay gagaling. Doon yun, kung makikita mo yung scene, yung sitwasyon, yung ginawa ni Jairus. Una, nag-act in faith siya. Yung pangalawa, yung ask in faith. Talagang hiningi niya kay Hesus Kristo. Hiningi niya kay Jesus yung pananampalataya na mayroon siya na alam niya, pagagalingin siya kaya pagalingin ni Jesus Christ yung kanyang anak. And sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin. Kung mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. No? Tayo'y may pananalig. May pananalig tayo dahil sabi nga, kung may pananalig ka, nagtitiwala tayo mangyayari yung inaasahan natin. So, makikita natin yung ganyan ang nangyari kay Jairus. No? Dahil may pananalig siya, nagtitiwala siya, na umaasa siya na si Jesus kaya pagalingin yung kanyang anak. Kahit hindi niya man ito nakita na personal si Jesus Christ na nagpagaling mismo sa mata niya, talagang first time niya ma-encounter si Jesus Christ nung pumunta siya doon. At talagang nagpatira pa siya. And sabi din ng John 20:20 na ito yung pinaka-paborito kong verse nung bata pa ako, nung naging born again ako, yung John 20:29, sabi dito, mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. That is faith. Mapalad. Ibig sabihin, talaga naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. That is faith. Mayroon kang pananampalataya na hindi mo nakikita si Jesus Christ, na si God sa buhay mo, pero sumampalataya ka na. Mapalad. Don't you know, nung time na nag-born again ako, brothers and sisters, maraming time na nakita sa akin si Lord. Sabi nga, si God talagang tumutugon, si Lord talagang kumikilos dahil sa iyong pananampalataya. Kapag pinapanghawakan mo na si God na kaya niyang gawin ang isang bagay, kapag sumampalataya ka lamang sa Kanya. And then, another one, James chapter 2, verse 26, patay ang katawang hiwalay sa Espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. No? Patay yung pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. So, isang lesson sa atin, bilang isang mga lingkod ng Diyos, bilang isang naniniwala, bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. No? Patay yung pananampalatayang walang gawa. So, ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin, kailangan mayroon tayong action. Mayroon tayong pananampalataya na mayroon gagawin, may gagawin ka talaga. Hindi yung parang sabi, nagpe-pray ka lang, yung parang naniniwala ka, parang alam mo lang na kapag manalangin ng isang tao, naniniwala ka na, pagagaling ng Diyos yan. Pero kapag mismo sarili mo, hindi mo pinatunayan na nagpe-pray ka, hindi ka nagpe-pray, ano ka lang, yung parang sumasang-ayon ka lang, pero hindi ka nagpe-pray, hindi ka lumalapit sa Diyos, wala kang gawang
wala kang action na ginagawa sa buhay mo, so don't expect yung inaasahan mo na mangyayari yun. Because sabi sa Bible, yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Ibig sabihin, dead, walang buhay. So, another one, sabi nga, faith, it's not just something you talk about. It's something you do. And faith, it's only activated when we act. Faith is only activated when we act. And sabi po ni Thomas Aquinas, faith has to do with things that are not seen and hope with things that are not at hand. And then, another, sabi din ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. So, kung titignan po natin, alam ko kilala niyo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, namuhay siya punong-puno ng pananampalataya. Kahit nasa panahon ng crisis ng kanyang buhay, nasa kulungan siya, pero dahil sa pananampalataya niya, yung ministry ng Diyos ay nagpapatuloy. Ibig sabihin, yung ministry ni Lord nagpapatuloy kahit nasa kulungan siya. Sa paanong paraan, anong pong pastora, paano nagpatuloy yung ministry ni Paul ay nasa kulungan na siya. Don't you know, habang nasa kulungan siya, nagsusulat siya ng letter para ipadala sa mga mananampalataya. So isang malaking ministry na yun, action. Ipapadala mo yung letter mo sa mga kapaong mananampalataya. And then yung mga taong tumatanggap ay talagang lumalakas yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na ipinapahayag niya sa mga kapwa niya believers. Action. Kaya nga si Apostol Pablo, punong-puno siya ng pananampalataya. So hindi sa mga bagay na nakikita. So another one, brothers and sisters, dito sa event na ito, na kung saan makikita din natin yung ginawa niya ni Jairus, no? Si Jairus, nung makita niya si Jesus Christ, di ba nagpatirapan siya, lumodyo, humingi siya ng tulong, sumama po kayo sa aking bahay at ilagay niyo lang yung kamay sa anak ko, siya ay gagaling na. Nung sinabi niya kay Jesus Christ, si Jesus Christ naman sumunod sa kanya. Sumunod sa kanya papunta sa bahay niya para samahan siya, para pumunta doon. And then, kung titignan po natin, dito sa passage na ito, mayroon pong nangyaring bad news at saka good news. Ano kayong bad news na iyon? Don't you know na bang lumalakad pa lang sila, Jairus at Jesus Christ, papunta doon sa bahay nila, mayroon nang sumalubong agad kay Jairus. May dalang bad news. Ibig sabihin, yung mga tao galing doon sa bahay ni Jairus, pumunta para sabihin kay Jairus na yung anak mo patay na. Nung sinabi niya, nung makita niya si Jairus, yung anak mo patay na. Bakit mo inaabala yung guro? Don't you know yung sitwasyon na yung siguro kung sa panahon natin ngayon, kung i-apply natin yung sarili natin, yung sitwasyon na parang, yung ganito, yung ganito nangyari. Ano mararamdaman mo? And I think si Jairus, nakaramdam siya ng lungkot, nakaramdam siya ng doubt, nakaramdam siya ng sakit sa buhay, yung pang disappointment, discouragement. Na marinig niya yun, yung salitang patay na yung anak mo. Kasi yung before siya lumapit kay Jesus Christ, sabi niya, naghihingalo yung anak niya. Ibig sabihin, buhay pa naghihingalo pa Guro, tulungan niyo po ang anak ko kasi naghihingalo na siya. Ipatong niyo yung kamay niya, gagaling siya. Pero nung time na yun, nung dumating yung tao doon sa bahay nila, sinabing patay na yung kanyang anak. Napakalungkot, di ba? No? Napakalungkot. But mayroong good news na sinabi doon. Anong good news doon? Yung sinabi ni Jesus Christ, don't be afraid. Huwag kang matakot. Maniwala ka. No? Makikita po natin, grabe yung event o scene na nangyari doon. Huwag kang matakot, maniwala ka lang. No? Maniwala ka lang. Bakit? Kasi nakita ni Jesus yung pananampalataya ni Jairus. Kasi nung time pa lang pumunta sa kanya si Jairus, talaga nakita na ni Jesus Christ na humingi siya. Sabi niya, ipatong mo lang yung kamay mo sa anak ko, gagaling siya. At isa encouragement din, parang pinalakas yung loob ni Jairus, pinalakas ni Jesus Christ yung loob ni Jairus, manalig ka, huwag kang matakot. Good news. Kasi yung pananampalataya na mayroon siya, isang good news yan na nais iparating ng Diyos para kay Jairus. And also, sa buhay din natin, brothers and sisters. Ang good news sa buhay natin. Sabi nga, ang bad news ngayon, sa panahon natin ngayon,
all over the world, ang pinaka-bad news sa atin nangyari sa buhay natin, sa buong mundo, yung COVID-19. Ang dami naapektuhan na buhay, ang dami naapektuhan na bansa, ang dami naapektuhan ng mga ekonomiya, mga businessman, mga taong, mga mayayaman, apektado, mga mahirap, apektado. Napaka-bad news yan. Yung iba na trap, hindi na makauwi sa bahay. Gustong-gusto po, hindi na makauwi. Bakit? Kasi bawal. Di ba ang lungkot nun? Napaka-bad news yun. Yan ang sinabing bad news na kung saan na kung titignan natin sa panahon po natin ngayon. Pero ang good news lang, brothers and sisters, napaka-good news sa buhay natin dahil mayroon tayong God. At ang good news na sinasabi ng Diyos sa atin, maniwala ka. At ang good news din, kung mayroon kang pananampalataya. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, napaka-good news yan, brothers and sisters. Sapagkat ang pananampalataya na mayroon ka, ang siya magpapatunay sa iyo na ang Diyos po natin ay buhay. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. And then if you have faith, sabi nga dyan, then believe. Maniwala ka. Kaya sabi ng Panginoon kay Jairus, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang wala ng pag-asa. Maniwala ka. Kailangan nating maniwala. No? Yun, sapagkat mismo si Jesus Christ ang nagsabi. Maniwala tayo sa Panginoon kasi lalo na sa panahon po natin ngayon dahil napaka-blessed, napakapalad natin. We have God sa ating buhay. Mayroon Diyos tayo sa ating buhay. At yun ang nais ng Diyos. Bilas lahat ng mga mananampalataya na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. No, sabi nga, Matthew chapter 28 and 18, lumapit sa Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay na lahat ang kapangyarihan sa langit at sa lupa kanino kay Jesus Christ. And now, through Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ, no, kahit anumang anggulo, kahit anumang problema dito sa mundo, dito sa lupa, brothers and sisters, sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Jesucristo, sapagat ang kapangyarihan ibinigay na sa Kanya sa langit at sa lupa. Ibang kailangan lang natin sumampalataya sa Kanya. Kailangan natin manalig sa Diyos. Tulad sa pananalig na mayroon si Jairus. Don't be afraid, only believe. Maniwala lang tayo sa Diyos. And pangalawa, the word of hope or hope. Salitang pag-asa o pag-asa. Alam naman po natin yung pag-asa na sinasabi, talagang papalubag loob yung pag-asa na sinasabi. Don't you know, yung sitwasyon na iyon, kung makikita na sa verse 38 and 39, so sinabi doon, nung pumunta si Jesus Christ sabay ni Jairus, pumasok sila doon, nag-iiyakan yung mga tao, nagkakagulo. No, kasi bakit? Kasi ang bata patay na. No? Ang bata patay na, kaya iniiyakan nila. Yung mga kapitbahay nila pumunta doon sa bahay nila Jairus. And then napapansin si Jesus, sinabi ni Jesus Christ, bakit kayo nag-iiyakan? Bakit kayo nagkakagulo? Yung bata natutulog lang. No, see? Ang bata natutulog lang, sa kanila patay na kasi ang dami ng luha ang nabuhos nila doon. Kasi patay na, hindi na humingi ang bata, tapos sabihin sa kanila, o yung bata, hindi siya patay, natutulog lang. Ano nangyari doon? Pinagtawanan siya. Anong ginawa ni Jesus Christ? Pinalabas nila yung mga tao at sila pumasok sa bahay ni Jairus, pati yung nanay at saka tatay, pati yung tatlong alagad niya, sinama niya doon. At pumunta sila sa kwarto ng bata. Anong nangyari doon? Sinabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa iyo, ining, tumayo ka. Don't you know yung authority na mayroon kay Jesus Christ? Sinasabi ko, mismo pinuyot niya yung kanyang sarili. Sinasabi ko sa iyo, bata, tumayo ka. At that moment, yung bata po ay nabuhay, brothers and sisters. Isang malaking pag-asa. Ibig sabihin, yung word na sinabi ni Jesus Christ nung panahon na sabi yung bata na natutulog lang, hindi siya patay. Para ang laking pag-asa, para ang laking natuwaan niya sa pamilya. Kahit sa panahon natin ngayon, yung kapasabihin ni Jesus Christ, kasi alam naman natin si Jesus Christ makapangyarihan. Alam naman natin si Jesus Christ ay anak ng Diyos. So kung tayo sumampalataya lamang sa Kanya, wala rin posible sa Diyos. Kaya nga, isang malaking pag-asa sa buhay natin na nakilala po natin si Jesus Christ. Na tinanggap natin si Jesus Christ, na pinaglilingkuran natin si Jesus Christ, ino-honor natin si Jesus Christ. At bakit? Kasi mayroon tayong pag-asa na matatanggap na mula sa Kanya. Sapagkat siya ay makapangyarihan.
And don't you know, brothers and sisters, and also, yung kwento doon, yung isang babae na nagdurugo ng 12 years. Have you remembered? I know, naalala niyo yung babae, nagdurugo siya ng 12 years, ang haba ng kanyang pagsoro sa buhay, pinagdaan ang hirap ng buhay, lahat ng kayamanan niya, binenta niya na, lahat ng ari-arian niya na, nagpa-doktor siya, wala nangyari sa kanya. Pero sabi niya, nung marinig yung pangalan ng Jesus Christ, sabi niya, mahipo ko lang kanyang laylayan ng damit, ako'y gagaling. Don't you know yung pag-asa na inaasahan niya na ito na lang pag-asa ko, last na pag-asa ko. No, last na pag-asa ko. Nung hinipo niya, brothers and sisters, naranasan niya yung kagalingan na inaasam-asam na inaasahan niya sa buhay. Totally gumaling siya. Totally gumaling siya, brothers and sisters. And the last point po, brothers and sisters, the word of love and power. Yung pagmamahal ng Diyos, mararamdaman po natin yung pagmamahal ng Diyos ay mayroon po siyang kapangyarihan. Don't you know, sinabi pa lang ni Jesus Christ doon na huwag kang matakot. Isang pagmamahal, isang word of love yun. Yung parang sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, yung mayroon siya natanggap na bad news, yung si Jairus, and then sabi ni Jesus, huwag kang matakot. That's word of love. Parang magpapakalaman ng loob kay Jairus na huwag kang matakot, huwag kang magwala ng pag-asa. Manalig ka lang. That's love. And then, that true love, sa pamagitan ng pagmamahal, mayroong kapangyarihan na i-perform si God, mayroon siyang kapangyarihan na ginawa, na pinakita kay Jairus. No? Sa buhay ni Jairus. So kung titignan po natin, sabi nga, he took her by the hand and said, Talitha kum, which means, little girl, I tell you to get up, tumayo ka. She got up at once and started walking around. When this happened, they were completely amazed. Yung mga tao doon na amazed. Yung mga tao na sa paligid nila na mangha, na ang bata ay nabuhay, namatay, muling nabuhay. See? Because of the love of God. Ibig sabihin nga, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Ano bang estado ng buhay natin, sitwasyon natin ngayon, walang mahirap sa Diyos. Kapag sinabi ni God, huwag kang matakot. Ang pagmamahal ng Diyos, kahit saan, naroon yung pagmamahal ng Diyos. And then yung kapangyarihan niya. No? Makikita natin yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako man ay mahina, kutya ay pahirapan o sige, magtiis sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. And also, sabi ng Romans chapter 8, verse 37, ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, isang word of encouragement sa ating brothers and sisters, kayang-kaya natin mapagtagumpayan yung mga sitwasyon, yung mga dinaranas natin ngayong panahon. Kahit anong crisis man yan, kahit COVID man yan, yung pagmamahal ng Diyos, nag-work yan through His power. Kaya brothers and sisters, huwag po tayong matakot. Sabi ni God, huwag tayong matakot. No? Huwag tayong matakot sa anumang kakaharapin po natin. Ang kailangan lang po natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, maniwala po tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya. Tulad sa ginawa niya kay Jairus. Tulad sa pananampalataya ni Jairus kay Jesus Christ. No, kung titignan natin yung nangyari yung sitwasyon ni Jairus, napakahirap ang sitwasyon na iyon, pero dahil sa kanyang pananampalataya, naranasan niya yung a joyful victory, nagtagumpay, yung kagalakan mayroong tagumpay. No? Kaya don't quit, manatili kang magtiwala sa Diyos. Kapag hindi tayo sumuko at patuloy tayong magtitiwala sa Diyos, yung kagalakan na nais ibigay ng Diyos sa atin, yung kagalakan mayroong tagumpay, kayang-kaya natin mararanasan yan, lalo tigit ngayon sa panahon po natin ngayon. Brothers and sisters, I know lahat tayo ay ngayon ay nasa bahay, minsan nahirapan tayo, naboboring na tayo, pero keep on praying lang sa Panginoon and keep on believing also sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos at wag na wag tayong susuko. Wag na wag tayong susuko. Lumaban tayo para kay Kristo. Yun po yung mensahe ng ating Panginoon, yung the word of faith, the word of hope, and the word of love and power. So, God bless. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus, oh God.
Panginoon, sa umagang ito, maraming pong salamat sa iyong salita na ibinahagi sa amin, O Lord, sa oras pong ito, O God. Salamat, Lord, sa iyong pong presensya, sa iyong pong spirito, O Lord, na sinamahan mo kami. Lord, I pray na ang salita mo, Lord, na maging kalakasan namin, na maging buhay namin, O Lord, pang-araw-araw, O God. Lord, siliwan niyo po ang salitang ito, nawa ito'y maging isang manariwa sa amin araw-araw, O Lord, habang kami, O God, na ginagawa po namin lahat ng aming mga gawain, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat nakarinig, at salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po namin pinapasalamatan, O Lord, ang lahat, O God, sa iyo pong papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Hiniling ko po tayong lahat ay tumayo, at tayo po ay umawit para sa Panginoon. Into your hands I commit again with all I am for you.